Hello po muli mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat. Umpisahan na po natin mga kabayan. Ito pong talagang pinag-uusapan po dahil panahon po ng eleksyon ay siyempre po pag-uusapan po ang COMELEC mga katambay. Meron pong isang abogado ang kumwestiyon po sa COMELEC dahil po yung ginagamit po natin ngayon ay siyempre po automatic na po mga katambay at kinwestiyon po ang mga kaganapan po kung sakali po ay magkakaroon daw po ng dayaan kung ito ay gagamitin daw po na nakakonect sa internet mga kababayan ang machine na gagamitin po sa bilangan mga katambay. Kinwestiyon po ni Attorney Jeril Harold Fast Respicio ng kandidato po. Kumakandidato po itong Vice Mayor ng Isabela mga katambay. At syempre po, sinagot naman po ni COMELEC Chairman George Garcia mga katambay ang mga aligasyon at syempre po sinampahan na rin po nila ng kaso ito mga katambay. Nakakalungkot lang po. Samantalang ikaw karapatan po ng taong bayan na questionin bilang ikaw lingkod bayan at syempre ikaw appointee ka kasi appointee ka rin kasi ng Pangulong Marcos at syempre po halos alam naman po natin na ang taong bayan ay nagkakaroon po ng question sa pamamahala ng Pangulong Marcos at napakahirap na nga po ito ibenta di umano sa taong bayan ang Pangulong Marcos at ang kanyang mga kandidato mga katambay. Kaya magkakaroon po ng questionable, lalo po nga dito sa COMELEC. Pero bakit nagkakaganito? Pero may sagot din po dyan si Atty. Topacio mga kababayan. Painggan po muna natin ang balita at isunod po natin si Atty. Topacio. Sana po ay wag i-connect ang mga voting machine sa internet. Ito po ang dahilan. Kasi po, ang kahit na sinong tao na may physical access sa mga makina ay pwedeng baguhin ang source code ng makina. Matapos sampahan ang reklamo ng Commission on Elections o COMELEC ang kandidato sa pagka-vice alkalde ng Reyna Mercedes sa Isabela na si Attorney Jeril Harold Paz Respicio dahil sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon patungkol sa mga makinang gagamitin sa 2025 elections. Naglabas ito ng panibagong video sa kanyang social media account na sinasabing konektado umano sa internet ang automated counting machines o ACMs na gagamitin sa halalan bago pa magsimula ang botohan sa mismong oras ng botohan hanggang sa pag-print ng election returns. Anya, malinaw na may panganib na ma-hack at mabago ang source code ng makina. Pakiusap nito sa COMELEC, pakinggan siya sa kanyang concern o ipinapahayag. Ang tanging paraan lang para maiwasan mo yan ay wag mo na lang i-connect sa internet muna yung voting machines. At the start of the day at habang nagbobotahan yung tao at habang nagpiprint ng election return. Sagot naman ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, hindi totoo na konektado sa internet ang ACM. Sa katunayan, maaari nga na hindi nila ito i-connect kahit sa kuryente dahil may sarili itong baterya na tatagal ng mahigit 10 oras. Lahat po ng kung saan pumupunta ang COMELEC na nagdemo ng buong bansa mula December 3 hanggang January 30. Nakita nyo ba nakakabit siya sa kahit na anong internet connection? Di po ba nakakabit lang siya sa kuryente na minsan tinatanggal pa kahit tanggalin ng kuryente? Di ba gumagana? Dagdag pa ni Chairman Garcia, ikokonekta lang sa isang private na internet ang ACM kapag tapos na ang botohan at nakapag-print na ng election returns. Ang election returns ay ibibigay sa mga majority o minority political party, election watchdogs at iba pa sapagkat ito ang pinakabatayan kung ang naipadala sa iba't ibang server o canvassing area ay tugma sa galing sa isang presinto. Yung pong sinasabi na siya ay nakakabit sa internet mula sa umaga hanggang sa gabi, yan po ay hindi makatotohanan. Wala pong katotohanan yan, yan po ay fake news, mali po yan. Wala pong pinagkakabitan yung makina mula umaga hanggang sa gabi. Kung hindi, siya po'y kakabitan lang na USB kapag ka nakapag-imprenta na ng election returns na siyam. At yung isa dun sa siyam ay ipapaskil na sa mismong labas ng presinto. Nanindigan ng COMELEC na tuloy ang kanilang pagsasampa ng bukod na kasong disqualification laban kay Respicio dahil sa mapanganib anya nitong pahayag patungkol sa halalan. Dante Amento, Yan mga tambay, matindi po no ang ating gobyerno ngayon. Talagang hindi na pwedeng questionin mga tambay. Hindi na pwedeng questionin. Pag kinwestiyon mo, ay syempre po kakasuhan ka na.
Ibang klase na po ang mga lingkod bayan po sa ating bansa. Unbelievable. Ito po si attorney ay meron pong kaalaman ito. Isa po itong abogado, isang IT, at alam niya po about sa technology. At siya po ay nagbibigay po ng warning. Isa pong warning ito na pwede pong magamit sa dayaan. Dahil alam naman po natin na machine ang gamit at ito po ay konektado sa internet. Di po ba? Pero ang nakakalungkot, dapat nga po dito, sagutin mo. Sagutin mo yung aligasyon ng isang attorney, si Jerel Harold Respicio. Di po ba si attorney? Dapat sagutin mo na lang. Pero yung lalagyan mo pa ng pataw, pati ang kanyang profesyon ay gusto mo pang matanggal. At talaga may kaso pa. Ibang klase. Tingnan po natin ang sagot naman ni Attorney Topacio bago po natin komentuhan. Garcia, ba't galit na galit siyang sinasabi, oy, fake news yan! Parang inamin Hindi niya kaagad kami mahahak! Ha? Mali ang ginagawa niyan, ba't nagpo-post siya? Nasisira yung kumpiyansa ng taong bayan. Formal po natin kinasuhan ang ating task force KKK, si Attorney Jeril Harold Paz Respicio. Isa po siyang abogado at tumatakbo bilang Vice Mayor. Mga pulis dito ngayon, sinervisyohan ako ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. Ididemanda namin yan. Ispar namin yan. Patatanggal namin ang lisensya bilang CPA. Bakit ka nagagalit? Hindi po papayag ang Comelec. Ito po ang kauna-unahan na kaso na final ng Task Force KKK laban sa cybersecurity ng cybercrime, and at the same time, sinabi rin po sa atin ng task force na magpapalit sila ng formal na disqualification case laban sa naturang personalidad, and at the same time, magpapalit din ng disbarment case sa ating pong Grabe, no? Puro balat sibuyas na po ngayon ang nakapwesto po sa bagong Pilipinas. Balat sibuyas po. Mga politiko, balat sibuyas. Pati po ba ang ating chairman ng COMELEC? Ang COMELEC chairman natin, balat sibuyas na rin po. Hindi na rin po pwedeng questionin. Ibang klase na po talaga, mga kababayan. Integrated Bar of the Philippines. Nalaman din po namin na siya pala isang accountant, and therefore magpapalit din po ng karampatang kaso para ipatanggal ang kanyang lisensya sa Professional Regulatory Commission. Nasa freedom of expression yan, Bok. Ha? Pare ko, ano bang nangyayari sa mga tao kapag sila ay na-appoint sa public office na nakukurta ang utak? Nawawala yung kanilang knowledge sa konstitusyon. Gusto natin patunayan po dito na hindi basta-basta pwede ka magbigay ng kahit anong panunalitan na nakakasira sa kredibilidad, hindi lamang ng institusyon, kundi ng ating halalan, lalong-lalo na. Hindi po pwede dito yung lakasan, kapang-kapangan, at pagkatapos hindi mo haharapin yung consequence kung yung ginagawa. Kasi nakakainis yung ganung May sinasabi na yung tao, teka, tignan mo to't nahahack yan. Magagalit ka. Ayaw. Tingnan mo kung totoo, hindi mo na. That is how it's done. But under this administration, paranoia seems to be the new normal. Lalong-lalo na ikaw ay appointee ni Pangulong Marcos. At ikaw ay abogado ni Pangulong Marcos. Ayun. Ito napakasama, no? May isang abogado, ang pangalan ay Tony Respicio ba? Yes. Opo. Siya ay isang abogado, Yes. isang CPA, at isang, may tuturing na nating IT expert, di ba? International daw siya. Oo. Talagang sa world daw siya nagtatrabaho. Tinignan niya yung sistema ng COMELEC. Sabi niya, mayroong daw rule na, hindi ako election lawyer kaya hindi ko alam ito Opo. Meron daw rule na yung machine, yung PCOS machine ay i-connect sa internet. Sabi niya, huwag niyong gawin yan kasi yan ay mahahack. Ayun. At i-demonstrate ko sa inyo kung paano mahahack yan. Ganito, ganyan yan. Yun ay, since siya ay kandidato rin sa Isabela, sa isang lugar sa Isabela, for Vice Mayor. Opo. Ipinagbigay na alam nila doon sa provincial registrar nila. Hindi siya Sa municipal. Sabi niya, hindi ako pinansin, dismissive daw. Ibig sabihin, wala yan, huwag maintindihin yan, di totoo yan. Out of his concern, because a lawyer is an officer of the court. Correct. How we are sworn to uphold justice, nandun sa sinumpaan namin yan At dapat alam yan ni Chairman Garcia ay
magpo-post ako ng video na pwedeng i-hack. Kumbaga sa ano niya, nakonsensya din Oo, siya. out of his concern. Opo. Tama yung sinasabi. Hindi ko kinakampihan, hindi ko kilala yung kumag na yun eh. Opo. Ang weird talaga. Ano? Ako na wiwirduhan. Nakaka-2 points na anyway. siya. Oh. Sabi niya, ito, ganito ang paraan, mahahack yan. May problema yung system. Anong ginawa ng COMELEC? Dapat yon sabihin mo, ay, hindi totoo yan, mga kasama, mga kababayan. Yes. Hindi totoo yan. Mag-video ka rin. I-explain mo kung bakit Sagutin mo. hindi pwedeng i-hack kahit nakalagay sa internet. Kasi sabi nito isa pwede. Pwede. Alam nyo, that is a matter of public concern. Tama. Yung sinabi ni Atty. Respicio, Opo. that goes to the integrity of the electoral process. Ha? Kasi, kung nahahack yan, may problemang malaki. Correct. Kasi, elections are the lifeblood, the very essence of a democracy. Kung hindi maayos, parehas ang eleksyon mo, kung hindi tama ang resulta ng bilangan, kung may problema ang resulta ng eleksyon, masisira ang yung faith, yung paniniwala ng tao sa ating sistema ng gobyerno. Yan po mga tambay. Napakalinaw po, di ba? Nakapagtataka po mga tambay. Dito po sa ating chairman po, isa rin pong abogado. Mga tambay, kinuwestiyon, karapatan po ng taong bayan na questionin ang gagawin nyo pong eleksyon. Di ba? Katulad po ito, isang abogado na si Attorney Respicio, mga tambay, na tumatakbo rin pong Vice Mayor. At may kaalaman po siya dahil IT expert po siya, international IT expert. Di po ba? At ito po ay nagbibigay po siya ng question, di ba, sa COMELEC na may posibilidad na ma-hack, di ba? At kaya niya po ito ipaliwanag. At siyempre, kaya niya po itong patunayan na doon po sa gagawin po ng halalan. At kung ito nga naman ay nakakonekta sa internet, alam naman po natin yun. Di ba? Lalo yung mga magagaling po sa ating mga expert sa IT, yung mga IT expert natin. Eh bakit ganito nangyari? Imbis na itama mo yung sinasabi ni Attorney Respicio, di po ba? Na kinu-question ang gaganapin nating halalan at yung machine na gagamitin natin kung ito nga naman ay nakasaksak sa internet. Eh di tama nga sabi ni Atty. Topacio, ipaliwanag mo na talagang hindi kayang i-hack, hindi kayang magkaroon ng dayaan. Di ba? Pero yung ginawa mo kay Atty. Respicio, ibang klase. Di ba? Nasaan na yung freedom of expression na speech natin? Di ba? Sinampahan mo ng kaso, tapos pati ang kanyang profesyon ay gusto mo na rin masibak, matanggal. Unbelievable. Ganyan na po ba katindi po sa ating bansa? You know, wala ka ng kalayaan magpahayag ng iyong expression? Wala na po ba? Kikitilin na po ito kung ng mga nanunungkulan sa ating bansa. Ito'y may kaalaman pa ito. Isang abogado at ito po ay sinumpaan nila ito. Kasama po nila ito sa sinumpaan po ng mga abogado. Lalo kung may nakikita po na may posibilidad na mali o pwedeng maging mali. Katulad po nito, may posibilidad na pwedeng magkaroon ng dayaan. Di po ba mga kabayan? Kaya lang nakakalungkot. Pero sa nakikita naman po natin mga tambay, komento ko, mababasura naman po ito. Dahil po abogado po rin ng isang COMELEC chairman George Erwin Garcia. Dahil dito po, pag ito po i-question na po at nakarating na po sa Korte Suprema mga tambay, mababasura rin po ito yung mga kinakaso po ng isang chairman Erwin Garcia, mga tambay. Dahil sa nakikita po natin, dahil nga po, yan po ay napaka-importante po kasi yung tiwala ng taong bayan, lalo po rito sa halalan. Kailangan po kasi may tiwala. Pag nawala po kasi ang tiwala ng taong bayan, lalo sa COMELEC, magkakaproblema po ang bansa. Di po ba? Dahil nagkaroon na po tayo ng problema at haka-haka. At sinasabi nga po, napakaraming question na nagkaroon din daw po ng dayaan nitong 2022. Di ba? Dahil yan, kinu-question din po na isang abogado na si Atty. Glenn Chong na nagkaroon din daw po ng dayaan. Lalo pa ngayon. Yun ang sinasabi po
ni Attorney Topacio. Lalo pa ngayon, dahil ang isang COMELEC chairman ay abogado ng Pangulong Marcos at isang appointee pa niya bilang COMELEC chairman. Di po ba? Kaya magkakaroon nga naman ng agam-agam ang taong bayan at lalo-lalo ito si Attorney Respicio na tumatakbo pong Vice Mayor ng isang syudad sa Isabela. Di po ba mga kababayan? Kaya bakit mo palalaki ng issue? Di ba? Tapos sisiraan mo ng isang abogado na si Attorney Respicio na sinasabi mo fake news. Fake news po ba yon? Paano magiging fake news yun mga kababayan? Sige nga. Paano magiging fake news Alam niya yun. Profession niya yun. At may kaalaman siya sa mga computer. Lalo dito po sa gagamitin ng COMELEC, di ba? Itong ACM, itong automatic counting machine. Di ba? Nakita niyo po yung automatic counting machine, alam niya po 'yon. Di ba? Kung yun kinuwestiyon ni attorney, dapat ipaliwanag mo. Di po ba? Ipaliwanag mo ng maayos sa taong bayan na yung sinasabi ni Attorney Respicio ay hindi po ito totoo at sigurado po ang gagamitin naming machine ay hindi po kayang i-hack kahit sino pang expert o sinong expert, IT expert, kahit sino pang napakagaling na IT expert ay hindi kayang i-hack at hindi kayang baguhin ang numero na papasok dito o mga counting o boto. Di po ba? Pero ang sagot mo, demanda, pananakot. Di po ba? Hindi nyo ba napapansin? Halos lahat po na kumu-question sa gobyerno ng bagong Pilipinas, binibigyan ng problema ng gobyerno. Nakita nyo po yung institusyon ng Kongreso? Di ba? Pag kinu-question sila at pinag-uusapan sa social media, demanda. Kung hindi demanda, ipatatawag ka sa Kongreso. Di ba? Tapos ngayon kung ano-ano pa ang ginagawa sa mga social media vlogger. Di ba? Kinikitil po ang kalayaan ng pamamahayag. Yung freedom of speech. Di ba? Grabe. Hindi po ba ito nakakataon lang? Mga kabayan? Ngayon lang ba ito nangyari? Dati ba nangyari ba ito? Matagal na bang nangyayari ito o ngayon lang nangyari ito? Mga kabayan, kayo po tatanungin ko. Matagal na po ba itong umiiral na ganitong sistema? Pagka kinuwestiyon mo ang taong gobyerno, ididemanda ka ng taong gobyerno, pati ang iyong profesyon ay manganganib pa na matanggal ang iyong mga lisensya ng iyong profesyon, pagiging abogado, pagiging IT expert, pagiging accountant. Biruin mo yun. Lahat ng profesyon mo, pasisibak niya. Dahil kinu-question yung gagawin yung eleksyon kung ito ba ay magiging malinis ang halalan o magkakaproblema. At may posibilidad naman talaga na po pwedeng ma-hack ang ating sistema dahil internet ang ginagamit natin. Di po ba? Kaya nga nagbigay siya ng warning. Si Attorney Respicio, nagbigay siya ng warning sa COMELEC. At ito'y kaya niya nga ipaliwanag. Kaya niya ipaliwanag ito sa COMELEC chairman. Na malaki ang posibilidad na magkaroon ng problema, ma-hack ang ating system dahil sa internet. Tama Di po ba? Tingnan nyo po mga kabayan. Tama yung sinabi ni Attorney Respicio Tama. Bakit? Ganon din yung paliwanag ni COMELEC chairman Di ba? Ganon din. Kaya alam mo may kaalaman ang isang Attorney Respicio sa machine na ginagamit po katulad ng internet, sa may internet, di ba? Alam niya ang machine na gagamitin natin sa botohan. Alam niya. Kaya kasi ganun din yung paliwanag ni chairman sa balita Di ba? Tama-tama. Tumbok na tumbok. Na talagang yung machine ay pag kinonekta mo sa internet, di ba? Sinasabi niya na dapat hindi mo i-connecta para medyo safe. Ganun din yung sinabi ni COMELEC chairman Di po ba mga bayan? Ganun din. Na ipinagmalaki niya pa sa atin, sa taong bayan, na yung machine ay tatagal po na mahigit 10 oras. O di tama. Tama yung sabi ni Attorney Respicio.
Di po ba? Dahil pwedeng gawin ng COMELEC eh. Ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Atty. Respicio na po pwedeng magkaroon nga ng problema pagka nakakonekta sa internet habang nagbobotohan. Di ba? Dahil papasok dyan yung mga boto natin sa machine. At dyan, kinakount na po yan. Di po ba? Excuse me po. Di po ba? Kaya nga po yung sinasabi nga po natin, hindi po ito uusan, mga kababayan. Mababasura lang po ito. At ito po, ang nakikita po natin to, bantayan po natin. Hindi po pwede yung ginagawa ng chairman po natin. Hindi po pwede to. Pagka kinu-question ng taong bayan, kinu-question ka ng Pilipino, ang isasagot mo, kaso. Ibang klase po tayo niyan. Sagutin nyo rin po ng tamang paliwanag yung akusasyon po ng isang katulad po ni Atty. Respicio. Isa po kasi itong warning. Niwa-warning niya po. Di ba? Ina-aware niya mga Pilipino. Baka yung ginagamit niyo pong machine COMELEC ay magkakaroon ng problema. At siyempre po, nagwa-warning na po si attorney na hanggat maaari para maging malinis ang halalan. Warning po ito eh. Na huwag niyo pong isasaksak sa internet. Di ba? Isaksak nyo lang sa kuryente, baka maglobat. Kuryente lang. Yung machine, siyempre po isasaksak sa kuryente yan. Di ba? Pero, huwag nyo i-connect sa internet. Muna. Di po ba? Isang magandang warning yan, advice. Di ba? Bakit po kayo magagalit sa isang attorney? Abogado rin pa kayo, chairman. Bakit? Isa po ba itong fake news? Sige nga, mali po ba itong pinakakalat ng isang attorney Respicio? Hindi po mali ito. Tama ang kanyang idea. Tama. Kasi pinoprotektahan niya po ang boto ng mga Pilipino na hindi magkaroon ng dayaan. Tama po ang kanyang paliwanag. At siya po ay may kakayahan. Dahil alam niya po, profession niya rin yan. International pa nga siya. Di ba? IT expert. Di po ba, mga kababayan? Nakaagulat lang po, mga kababayan. Bakit po balat sibuyas si COMELEC chairman? Bakit po kayo nagagalit? Bakit po kayo nagdemanda? Bakit? Totoo po ba na makakadayaan? Totoo po ba? Ganon? Hindi na po pwede kayong questionin? At hindi na... Di po ba? Kaya mga kababayan, ang nakikita po natin dito, dahil nga ngayon binigyan na po tayo ng idea na Atty. Respicio, mga tambay. Binigyan tayo ng idea. Kung darating po ang halalan sa Mayo, tingnan po natin mga tambay. Check-in din po natin. Lalo po yung mga gagaling po diyan, mga expert po natin. Tingnan po natin, di ba? Tingnan din po natin kung nakakonekta nga po sa internet ang mga machine na gagamitin po nila sa halalan. Pag mag-obserba po tayo mga kababayan, kasi meron naman po tayo itatalaga dyan, di ba? Sa mga bawat prosinto, meron po tayo itatalaga dyan, di ba? Na magbabantay dyan. Bawat kandidato po ay meron po itatalaga dyan na magbabantay po sa botohan. Pwede po yung questionin, mga kababayan. Kasi mismo nanggaling na rin po kay Chairman Garcia na pwede daw po nila talagang gawin na hindi i-connect sa internet dahil tatagal naman daw po. Pati daw nga yung baterya kahit hindi mo siya isaksak sa kuryente, pwede daw po tumagal yung machine hanggang 10 oras. Yan po ang bantayan po natin. Na po pwede naman palang gawin ng COMELEC na hindi i-connect sa internet, kailangan po natin magbantay. Dahil mismo, nanggaling na rin po kay Chairman George Erwin Garcia na po pwede po pala na hindi i-connect sa internet. Kaya yun po ang babantayan natin. At siguro naman, alam naman po ito ng ating magagaling at siyempre po matatalino na magbabantay po dyan sa COMELEC ay po pwede na pong questionin yan. Hanggat maaari, wag ikukonekta sa internet ang mga machine na gagamitin po sa halalan. Mahirap na, di po ba? Kaya nagpapasalamat po tayo. Maraming salamat po, mga kababayan. Nagpapasalamat po si Kamanong kay Atty. Jeril Harold Paz Respicio. Maraming salamat sa iyo, attorney. Kasi
binigyan mo, ginising mo at binigyan mo ng kaalaman ng mga Pilipino na po pwede at may posibilidad talaga magkaroon ng dayaan kung ang ating machine, katulad niya, sinabi po ninyo, kung ito i-connect sa internet, ay may posibilidad na magkaroon ng malawakang dayaan sa botohan sa darating pong Mayo. Napakagaling po. Binigyan niyo po kami ng idea at syempre po kaalaman, lalo-lalo po sa mga makina, machine na gagamitin po ng COMELEC. Maraming salamat po sa iyo, Attorney Jeril Respicio. Mabuhay po kayo. At syempre po, nakikita naman po na inyong katambay Manong na wala pong patutunguhan ng kaso na ikakaso po rito ni Chairman George Erwin Garcia. Dahil ito po ay kalayaan po ng Pilipino na questionin ang taong gobyerno. Hindi po kayo pribado. Hindi po private ang ating COMELEC. Government po yan. Paswelduhin din po ng taong bayan lahat. Pati po si chairman. Paswelduhin po ng taong bayan yan. Ang COMELEC chairman po natin ay sumusweldo po galing sa pera ng taong bayan. At karapatan pong questionin ng taong bayan ng isang COMELEC chairman, George Erwin Garcia. Kaya lang, nakakalungkot, ang isasagot ng isang COMELEC chairman natin ay kaso, demanda. Imbis na ipaliwanag mo, itama mo ang sinasabi kung may katotohanan ng sinasabi ng isang abogado na si Atty. Respicio. Nakakalungkot, ano? Kaya po dito, hindi naman po nag-aalala si Kamanong. At ganoon din po, na pinaliwanag naman po ni Atty. Topacio na yan po ay isa sa sinumpaan nila yan. Sinumpaan po nila yan na talagang pag may nakikita silang hindi maganda, ay pwede nilang questionin bilang abogado. At nakikita naman po natin, dahil ang batas naman po natin ngayon ay umiiral, at pag naman po ito ay naging usapin na po ito sa korte, papasok po dyan yung freedom of speech at freedom of expression, mga tambay. Nakarapatan din po yan ng isang abogado na si Atty. Respicio, mga kabayan. Dahil mga magagaling na abogado po yan. At yan po, hindi po magsasalita yan. Real talk, mga kabayan, bago tayo magtapos. Si Atty. Respicio, hindi po maglalakas loob na questionin yan. At hindi po maglalakas loob yan na banatan po itong COMELEC, lalo-lalo yung machine na gagamitin. Kung hindi po niya alam ang batas, at alam niya po yan. Di ba? Alam niya lusutan yan. Dahil alam naman po ni attorney, sa bagong Pilipinas, puro balat sibuyas po ang nanunungkulan po sa atin ngayon. Mga kababayan, alam po ni attorney yan. Kaya nakaprepare na po si attorney dyan, si Atty. Respicio, na alam niya na makakaproblema po siya. Kasi ayan, kinasuhan na po siya. Sinabi niya, meron na siyang warrant, mukhang dadali na siya sa munisipyo, o talagang may kaso na siya. Kaya niya pong lusutan niya, mga kababayan. Pero isama pa rin po natin sa dasal, mga tambay, si Atty. Respicio, mga kababayan. Napakagaling po niya. At talagang mabuhay po kay attorney. At syempre po, ang tiwala po ng taong bayan ay nasa inyo. Wala po sa COMELEC sa ngayon, mga kabayan. Mahirap po kasi magtiwala di umano sa COMELEC dahil magkakaroon ka talaga ng issue. At syempre, magkakaroon sa iyo ng question ang taong bayan. Di po ba? Dahil unang-una, napakatagal mong abogado ng pamilya Marcos. Lalo-lalo po ang presidente. Abogado po kayo ng presidente. At syempre, sino po nag-appoint sa inyo? Presidente. Di ba? Ngayon, sino po ba ang nangangampanya ngayon? Sino po ba ang kinakampanya ng presidente? Di po ba? Mga politiko. Di ba? At ang ating presidente po ngayon ay napakabaho na. Sobrang baho na po sa mga Pilipino. Napakahirap na po ibenta ng presidente po. Ayon po yan sa survey. Sa survey po sa social media ay napakahirap na pong ibenta ng Pangulo at napakabaho na po. Napakalit na po ng chance, napakalit na po ng porsyento ng mga Pilipino ang nagtitiwala po sa ating presidente, mga katambay. Yan po sa mga survey po yan sa social media. Pero pagdating naman po sa survey sa mainstream media, dyan naman po mabango ang Pangulong Marcos. Sa social media,
At sa Kalye Survey, diyan po mabaho ang Pangulo. Sa Kalye Survey at sa social media survey, mga katambay. Muli po mga tambay, maraming salamat po. At syempre po, maraming salamat din po kay Attorney Paz Respicio, kay Jeril Harold Respicio. Maraming salamat po, Attorney. At binigyan niyo po ng buhay at syempre po, lakas ng loob ang mga Pilipino na kami po ay magsasalita ngayon kay COMELEC Chairman. Magsasalita po kami. Talaga hindi po tama ang ginagawa ng isang commissioner na pag ikaw ay kino-question ang iyong gagawing halalan kung paano mo ito patakbuhin, ang isasagot mo sa taong bayan katulad sa isang abogado ay demanda. Malabo pa kayo sa sabaw ng pusit yan, sir. Mahirap po yan. Pagka ganyan po, na balat sibuyas tayo, wag na po tayong maglingkod sa gobyerno. Hindi po tayo bagay sa gobyerno. Hindi po pwede balat sibuyas sa gobyerno, sir. Mag-private attorney na lang po kayo. Bumalik na lang po kayo sa pagiging abogado po. Sir, komento lang po na inyong lingkod. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa po mga kababayan. Salamat. Bye-bye.